So, good day everyone. I am Arvin Desamito and I'll be presenting the chapter 6 entitled Sexploration and or Secretation Digitizing Desire. I'll be presenting this chapter together with the group, together with Kuya Mark and Atilaya Lane. So, for the chapter 6, we have the first subtopic entitled Real Virtual Sex Education. But before we dive into it, alam naman natin 'di ba na ang prostitution or yung sex or yung paggamit ng sex or yung mga sex workers, sila yung first or sila yung world oldest profession na nagsimula pa nung 400 BC. Ayan, so ayun yung may pinakamatagal na record ng prostitutions. And sa series na Game of Thrones, nangunguna talaga yung prostitutions and yung paggamit ng sex as a form of livelihood to, sa ikakabuhay nila, especially yung mga babae doon sa series na yon. So, real virtual sex education. There's a series in Netflix called Sex Education. So, ayos, yung mga nangungunang character doon, sila Otis, sila Maeve. Si Otis, yung mama niya, parang psychotherapist, especially doon sa field ng sex education, sa marriage, sa relationships, ganyan, sa mga mag-asawa or partners na hindi nagkakaanak. Ganun yung trabaho ng mama ni Otis doon sa sex education. Yun nga, series siya sa Netflix. And then si Otis, nalaman niya yung kung paano ginagawa ng mama niya yun. So, yung trabaho na yun, since kailangan niya ng pera, dinala niya yun sa school. So, sa CR, sa school, doon niya ginagawa yung sessions doon sa mga kanyang client. So, ayun lang. Doon lang, parang it's a little background lang doon sa magiging topic natin. So, the net has undoubtedly become the most pervasive medium of sex education on the planet. I agree with that kasi parang with the advent influence of technology doon sa buhay natin, nagagamit na din natin yung internet as a form of or as a source of knowledge doon sa sex education. 'Di ba? And maraming series na din and shows online na nagpapakalap ng sex educations. Merong series called Vogue in Netflix. Yun naman, tungkol naman siya sa mga HIV, sa mga AIDS, na nagsimula noong 1950 or 40s sa New York. Doon naman sa mga gay community yon. Ayan, so napakarami na din talagang sex educations online na magagamit natin for us to learn about the sex education. So Martin Klein, a psychotherapist, said that pornography is about as useful for serious sex. Martin Klein, a psychotherapist, said that pornography is about as useful for serious education or for serious sexual education as a car chase scene from a movie is useful for a driver's education. So bakit niya nga ba nasabi yun? Sinasabi niya na ang pornography is as important doon sa sex education or kung ikukumpara mo siya na halimbawa magpapalisensya ka ng driver's license or kukuha ka ng driver's license tapos natuto ka mag-drive doon sa movie. Doon lang sa movie ka natuto mag-drive sa mga car chasing scene. And so naikumpara niya ni Martin Klein. So for the next part, porn literacy programs. So, porn literacy programs, nagsimula na rin siya sa, especially in the United States. Alam naman natin kung gaano katalamak yung cases ng HIVs. And I hope magkaroon na rin ng porn literacy program here in the Philippines. Wherein
young adults or even 12 to 18 years old is nagsisimula ng matuto. And, you know, this is as much as important doon sa financial literacy programs na wala din sa DepEd curriculum. And dapat isama na rin to sa curriculum ng education system natin here in the Philippines, yung porn literacy programs. Especially we have a increase of young women na nagiging buntis na sa mababang edad. So, yung mga cases na ganun, doon natin mas bigyan pansin yung porn literacy programs or yung sex educations. But in sex education, there were two types of learning, the formal and informal. Sa formal, it should be done with a therapist or teachers. And in informal, pwede natin siyang matutunan sa sex workers, sa nakikita natin sa mga pornographies like Pornhub, ganyan sa mga Twitter or sa X, sa Telegrams. Yun yung mga tinutukoy na informal ng chapter 6 or ng article na ito. So, marami ng mas sa panahon natin ngayon, parang mas marami na yung informal kaysa doon sa formal sexual sex educations. Kasi kung magbabayad ka nga naman ng psychotherapist, 'di ba? Mas mas magastos. Kaya balik tayo dun sa porn literacy programs na dapat maisama na siya sa curriculum ng education system here in the Philippines. So here naman, another subtopic of our chapter, digital diddling or varieties of cybersex. So here, the author presented two definitions of cybersex. Number one is it is a sexual acts mediated and or enacted through digital technology. In the broader definition, it refers to all the ways in which sexuality is presented in digital spaces. So, the number one definition tells that it is an act through digital technology. So, nabubuhay na tayo sa technology, and may tinatawag dito yung Skyper sex. Yun, Skyper sex, sex chat room, Zoom sex, ayan. So, kaya hindi na rin bago for me yung mga ganong terms because, sa Facebook pa lang, sa Twitter pa lang, meron naman ng mga memes or yung mga jokes about that. So, hindi na rin bago para sa atin, especially for me, yung mga ganong terms. So, cybersex. So, in terms of digital diddling, ito naman yung illegal use of digital technology in terms of sex. So, or yung cybersex crimes. But the author suggests that the cybersex, it is considered the safest of safe sex practices. Kasi nga, ang ginagamit mo lang naman is phone. Yun lang naman yung medium nyo, di ba? Phone is the only medium in cybersex. And, yun nga, parang there is no chance of the exchange bodily fluids, di ba? If the medium of sexual interaction is confined to pixel sharing or verbal intercourse. So, maraming ganyan sa online universe kasi alam mo yung mga nagba-viral na videos na nasisira yung psychological well-being ng mga sikat na tao kasi hindi nila alam na nire-record na pala mismo
Yun lang yun yung parang downside ng cybersex. Kapag hindi well-established yung trust nyo with each other, pwedeng gawiting pang blackmail ng partner mo sa'yo, and then hindi mo alam naka-record na pala yung video nyo together na nagkakaroon ng sexual intercourse in online, 'di ba? So hindi mo alam, 'di ba, na i-record niya pala, and then kapag naghiwalay kayo, ikakalat niya sa Facebook. So yun yung downside niya when you are in a relationship, especially in a long distance relationship. Pero sinasabi din naman dito ng author na healthy daw ito para sa mga, or useful and healthy para sa mga nasa long distance relationship, kasi aminin man natin o hindi, 'di ba? Parang sex is parang one of the instrument para tumagal din naman yung relasyon. So, digital diddling as safe sex, healthy for physical, psychological, and moral health. So, sinasabi pa rito, reduce the number of people who have HIV/AIDS and other STDs. Kasi nga, paano nga naman kakalat ang HIV and AIDS and other STDs kung ang interaction nyo lang naman is nasa phone lang, 'di ba? So, nagpapakita ito ng positive side na yung paggamit ng cybersex is one of the safest safe sex practices na pwede natin na magamit din nyo, ganyan. So, sex robots, ayan. In-emphasize din dito yung pagkakaroon ng sex robots or yung sex bots. Ito yung robots na naka-program to stimulate sex acts. Yung mga sex dolls they have existed for some time, plastic thing that take the objectification of women to the ultimate end, literally reducing women to actual objects devoid of all subjectivity. Sex robot once only found in the occasional sci-fi story, pero ngayon nag-emerge na siya sa 'di ba? Yung mga AI, ayan, nagagamit na din sila para to produce yung mga ganitong robots. And especially in Japan, 'di ba? Napaka high-tech ng technologies in Japan. And sila ata yung unang naka-imbento ng sex robots, dahil yung population nila is parang nag-decrease na din dahil yung mga nasa rural areas na matatanda, sila yung number one target market nitong mga sex robot manufacturers or producers. And ayun, in Japan, they even made child sex robots for pedophile demographics. Though it's a little bit parang red warning na, dahil nagagamit na din yung images ng children, especially among the women or among the ladies out there, na parang halimbawa nag-request yung ganitong customer na gagayahin yung ganitong mukha and katawan ng ganitong celebrity, ng ganitong tao. So nakaka-copy niya na din, kasi nga ayun na yung parang downside ng pagkakaroon ng technologies in terms of sex. Yung pag-iimbento ng sex robots. And so the questions here in the article, but before that, ito pala yung parang isang testimonies ng isang user, ng isang user ng sex robots. Sabi niya, by putting pressure on one of its erogenous zone, yung hips, breast, mouth, crotch, or hands, the user can arouse the robot, which will then moan and begin to engage in dirty talk using software similar to the voice-activated systems
in your smartphone like Siri. So, ayun, nung yung experiment naman na ito is conducted siya during the 2018 parang robotics show in Barcelona. So, trinay siya ng isang man named Fernando. Ayan. So, trinay siya ng isang lalaki. So, yun yung naging testimonies niya na parang yung robot, may hinahawakan kang silicone materials ng isang, like yung hips, yung breast, yung mouth. So, gayang-gaya talaga yung isang tao na kayang i-provide kung ano rin yung na-ipoprovide ng isang tao in terms of sexual intercourse. So, ayun. So, the questions here in the article, will these robots reduce sex crimes? For me, somehow, kasi kung titignan natin yung cases sa Japan, di ba? Parang, though nakaka-decrease siya ng population kasi if parang ang decisions na lang ng isang lalaki na wag mag-asawa kasi nga may ganitong robot naman na that can provide yung arouse na tinatawag, 'di ba? Na magpapasatisfied sa kanya ng ganito, something like that. Parang it can reduce the population also. Pero will this robot reduce sex crimes? For me, somehow yes, somehow no. Somehow yes, kasi parang it cannot reduce the sex crimes, especially here in the Philippines na ang dami-dami pa rin rape. Though, kung titignan natin, di ba, andyan naman na yung technologies, andyan naman na yung tao na kayang umimbento ng ganitong sex robot. Pero nababawasan ba yung crimes? Di ba hindi? So, will this sex robot displace human sex workers? I think yes. And that's, though hindi naman natin ini-invalidate yung trabaho ng mga human sex workers, and actually may thesis yung isa nating kasoksay doon, si Ate Clarissa, about sa sex workers. So, I really commend her for that. Doon sa katapangan niyang pagpili ng topic about sa sex workers. Pero, nadi-displace nga ba ng sex robot yung human sex workers? Siguro hindi. Kasi like aminin man natin o hindi, iba pa rin yung feel kapag totoong tao yung ganap doon sa sexual intercourse, 'di ba? Iba pa rin yung feel siguro. So for the last part, we have the sexual hookup. Ito naman, meron itong mga virtual sexual encounters na nagpapacilitate ng offline sex. Halimbawa, yung site na Grindr. Ayan, there are sites such as Grindr where locative media are used to find nearby willing partners or sex partners. Kapag halimbawa 1 kilometer or 2 kilometer away, ayan, nadidetect ng phone mo kung gaano kalayo yung tao na gusto rin na magkaroon ng sex partners. So, kapag nag-match kayo doon sa app na Grindr or sa any dating apps, you can actually chat him para doon nyo pag-uusapan kung saan kayo mag-meet, doon nyo pag-uusapan kung paano yung mangyayari. And, ayun, it helps to maintain the long-distance relationship as doon sa network intimacy na tinatawag. Ayun, so sa sexual hookup, ito, dito sa US, nagpapakita na pwede din na makatagpo ka ng isang pangmatagalang karelasyon sa mga dating apps.
Kasi 20% ng mga marriage sa United States, doon nila natagpuan sa online or online matchmaking. Pero doon pa rin siya pasok sa network intimacy. Yung mga media scholars, ito yung mga pinag-aaralan nilang topic na mag-i-interview sila sa mga co-workers, sa mga relatives, about doon sa paggamit nila ng online dating apps, kung paano nakakaapekto yun doon sa kanilang psychological well-being as a user of this apps or yung tinatawag nga na grinder like what I discussed earlier. Mobile dating apps have greatly expanded the numbers of users. Growing popularity also stems from the range of dating apps and sites now available, from Christian Mingle to Grindr, with apps for every demographic and every kind of relationship seeker, from casual hookup to long-term. So, ayun. So, doon naman sa Britain or sa Europe, in United Kingdom, there were about 25% na yung mga marriage is doon din nila natagpuan, especially nakalagay is yung 25% marriage people na yun, karamihan sa kanila or majority of them are gays. So, marami naman tayong kilalang celebrities, di ba, here in the Philippines na maraming European gay partners, which parang lantad din naman sa social media kung saan sila kung anong dating app yung ginamit nila, ganyan-ganyan, para mag-meet. And nagpapakita doon yun sa mga media scholars, yung pag-aaral nila na from hookup, pwede naman pala siyang maging long-term relationships. Hello, magandang hapon. Bali, yung pangalan ng report ko ay itong mainstreaming of porn. So, sa mainstreaming of porn, mababanggit kung ano-ano yung mga naging proseso, paano mas sumikat o naging normal yung bold o yung porno dun sa lipunan natin. Sunod ano yung mga dahilan kung bakit ito naging sikat o mas naging normal kagaya ng ano yung mga pwedeng maging epekto nito dun sa individual man o dun sa lipunan sa pangkabuuan. Bali, una, gaano ba kalawak o kalakas yung porno? So, ang porn daw, sabi dito, kayang kumita ng $100 billion annually. So, kumpara dun sa kita ng Hollywood na $10 billion kada taon. Malaking malaki yung pagkakaiba at sobrang sikat ng porn. Tapos, sabi sa statista sa isang website na nagpapakita ng mga web traffic, merong sa tatlong top 3 porn sites sa buong mundo, sa top 3 porn sites ay nakakakuha ng 5.81 billion visits per month. Kaya ang ibig sabihin daw nito, kada minuto ay merong 134,491 visits per minute. So, dun pa lang yon sa tatlong website. Ibahin mo pa dun sa iba pang mga porn sites, no? So, sabi dito, may nakita akong ewan ko lang kung gaano siya ka-legit, pero ang merong humigit kumulang na 25 million websites na nagko-comprise ng mga pornographic materials. So, nasa 12% sa lahat ng website nitong nung 2022. So, ito yung estimates pala nung 2012 at merong over 10,000 terabytes. So, ganun kalawak o ganun kalaki yung mga pornographic content na makikita sa internet. So, bali, bago pa man magkaroon ng pornographic content sa digital era, marami naman ng mga porn, no? So, medyo
common naman yung porn noon pero hindi ganito kalawak o hindi ganito ka-widespread. Kadali ma-access sa internet. So, meron namang mga magazine noon, radio sa VHS, yung mga bold, may mga bold na basta may mga bold na mabibili. Dati may mga bold movies, mga ganun. So, meron naman na siya dati. Ngayon, mas madali na lalo na ma-access ng mga bata. So, isa pa din sa rason sa mainstream o pagsikat ng porn ay yung ilang mga different porn stars ay makikita na rin dun sa different traditional media. So, pwede na minsan nagkakaroon na raw ng career dun sa traditional films, yung mga porn star, naghahalo-halo. Tapos, meron din na may mga tao o may mga celebrities na dadawit o nasasama dun sa mga sex tape, sa mga celebrity sex tape nang walang consequence. So, ibig sabihin, parang mataas somehow kahit pa paano. Hindi naman mo, pero acceptance dun sa mga sex. Pero, syempre, lalo siguro din sa West. Ganun na, wala, sabi dito sa textbook na wala na daw masyadong consequences yun. Nakakakuha ay mga celebrity, yung mga celebrity sex minsan nagagamit pa daw nila yun para sumikat sila. Ganyan. Kaya, ang ganun kalawak ngayon yung pornography. Kahit ngayon, habang nag-report ako, pwede na akong tumingin ng porn, parang ganun lang siya kadaling ma-access. Kaya, ma'am, tawag dito, nakakuha na rin ng attention yung tinatawag na porn addiction. So, bali, ay sinasabi ng ibang mga psychologists, kapag daw kasi nanonood ng porno, ay tumataas yung dopamine level, tas bali, dun na lang aasa o dun na lang daw aasa yung utak mo. Pag nasobrahan ka, kakanood ng porn, pag palagi kang nanonood ng porn, masasana yung utak mo na constant, nagkakaroon ng pagtaas ng dopamine level. So kapag hininto mo yung panonood ng porn, pwedeng hindi ka ganun magkaroon ng peak ng dopamine. So pag dopamine, yung happy, yung hormones na nagpapasaya, yung sabi daw ng mga psychologists, tapos ayun, pwede kang malungkot, maging matamlay at iba pa. So, ganun kapag hindi ka nakakanood ng porn kasi yung iba pang pwedeng maging salik ng porn addiction ay constant ka nga nanonood ng porn bukod sa pagtaas ng dopamine level ay naapektuhan na nito yung mga social life mo. Hindi ka na nakakalabas. Kaya nga, hindi na nakakalabas, kakanood ng ball yung iba, kaya bate. Ganun. Ayun, basta hindi na nakakalabas, kakanood ng ball. Kaya gano'n, no? Tawag dito. Pero sabi naman ng American Psychological Association ay hindi pa gano'n considered yung porn addiction. Pwede, yung porn addiction o yung panonood ng porn talaga ay pwede, ang sinasabi dito ay pwede pang maging senyales ng iba pang mental health disease. So, mental health illness o kaya ka nanonood ng porn palagi, pwede kang different. So, ganun yung dahilan ng iba. Kaya medyo conflicted pa yung ano. Pero ang pinaka dito, pinaka pwedeng makuha ay talaga may maling epekto yung malalang exposure dun sa pornography. Kaya ang isang masamang epekto ng pagka-expose dun sa pornography ay pwedeng magkaroon ng unrealistic physical and behavioral expectations nga towards dun sa lalo na sa kababaihan at kalalaki. Ang ibinibida naman sa porn ay yung malalaking uten, ayun, dede, mga ganun na parang may unrealistic expectation sa body image ng mga tao, kaya pwedeng magkaroon ng hindi magandang pagtingin dun sa ano ba dapat yung maging itsura ng katawan, ano ba yung normal sa hindi. Kaya ganun, no? Tapos, ayun din, may mga discussions din tungkol sa pornography kung ano ba talaga siya.
Kasukulam-sukulam daw ba siya dun sa lipunan o hindi. So may dalawang side dyan, no? May dalawang side lang na discuss dito sa libro. So una, sa kabilang side ay may mga conservative na grupo na inaatake yung porn batay dun sa kanilang religious at moral grounds, no? At no, parang ang binabanggit dito ay ang may mga religious groups o gaya ng mga Katoliko, Islam na tinitingnan na yung pakikipagtalik ay hindi ginagawang ibang entertainment, tapos mas sagrado kumbaga para sa mga mag-asawa para bumuo ng pamilya. So tinitignan din ng mga religious groups na to na yung porn ay nagkakos ng moral degradation dun sa mga kabataan sa society na imbis na maging ayun nga, nilalayo nila yung mga tao dun sa pagdedesal dahil sa porn. So, meron ding isa dito na may mga feminist na grupo na galit dun sa porn, no? Dahil nakikita nila yung porn ay nagsiserve dun sa male gaze, dun sa tawag ito, dun sa objectification ng kababaihan. Tapos parang nakakaambag yung mga production ng mga porno dun sa tawag dito dun sa ayun nga pag-limit ng pagtingin sa kababaihan bilang mga sexual objects. So yun yung unang side. So bali may mas marami pang mga discussions tungkol sa pornography, pero ito lang yung mga example nga na binigay ng textbook. Doon naman sa kabila, may mga social libertarians, kasama na yung mga pro-sex feminist na tinatawag na pinopromote nga yung liberation ng female at queer sexuality. So mas bali, wala namang masama dun sa pag-engage ng sex as long as consensual, tapos may rights o may tamang working rights yung mga nagtatrabaho dun sa porn industry o tinawag din na iba na mga sex workers. So ganun, no? Basta hindi na tabu yung pakikipag-sex ng mga tao at mabigyan lang ng karapatan, protektahan yung karapatan, mga ganun, ng mga sex workers, at hindi dapat i-discriminate na dito. Yun yung pinaglalaban nila. So, ganyan. Tapos, yun yung mga discussion dun sa porn na yung pro at yung simpleng pro at against. At nabanggit din dito na yung porn daw ay racialized commodity. So, sa many porn sites, pag tinawag na Asian ay hindi siya geographic or cultural location, pero category yung Asian na nag-i-indicate ng submissive oriental at na ito quote sa libro, oriental dolls, cute slutty schoolgirl, and dragon lady dominatrixes. Ganun, no? Parang may stereotype nga na ibinibida dun sa yun nga, may stereotype na binibida dun sa mga porn site pag sinabing Asian. So isa pang halimbawa, pag tinawag na interracial. So pag interracial, kadalasan daw ay black male at white female, no? Kasi yung stereotype, no? Parang medyo malaki talaga sa normal yung pag yung pinapakita sa porn, medyo malaki sa normal yung buto ba, kumbaga, ng lalaking black. O sa pampangang buto. Oten, yan. Yan yun po, ma'am. So, ganun, no? Kaya may nagsiserve sa stereotyping ng mga races yung porn. At sumunod din dito, bukod dun sa mga surface porn, ay may mga illegal porn tayong tinatawag. So, may mga illegal porn na nagpapakita o nagpapalabas ng porno na hindi accepted sa society at syempre hindi pwede sa batas. Yung pinakahalimbawa niyan yung mga child porn, no? So, sa child porn, medyo mahirap nang i-describe kung ano yung child porn, pero yun nga, may mga website na yung child porn na sa dark web, so hindi siya kita dun sa surface web na kung saan madali natin i-browse. Mas kailangan pa ng ilang mga VPN, ilang mga specialized browser para ma-access yung dark web. Tapos nandun nga yung mga illegal na content. Tapos
bukod sa child porn, pwede rin yung mga non-consensual activities. So, may mga biktima ng human trafficking, sila drugs, tapos sabi dito, binivideo para gawing porn. Tapos yung iba ring illegal type of porn, yung mga revenge porn, na minsan bibidyohan, kumbaga, dun yung dati mo jowa o ano man yan. Bibidyohan mo, tapos kapag hindi kayo nagkasundo ay bablackmail mo o kaya ipopost mo nang wala siyang ano-ano, kaalam-alam sa internet. Ayan, no, yun nga, yung mga revenge porn na tinatawag. Tapos, ayun, no, yung pinakamalungkot na halimbawa dito yung nahuli, Australian na si Peter Scully na tawag dito, na pumunta siya dun sa Mindanao, nangingidnap ng bata, tapos pinopost dun sa dark web para ibenta yung mga pambubugbog, mga, yun, yung mga karumal-dumal na yun, search na lang po. Yan, yung mga karumal-dumal ginagawa sa mga bata. Nakakalungkot na marami pa rin marami nagbabay, lalo na yung mga puti. So, yung mga puti siguro kaya ayun, no, tawag dito, yun nga, no, yun yung mga halimbawa ng illegal porn. Tapos yung illegal porn ay mas madidiscuss pa yan mamaya sa susunod na chapter. Kaya sa huli, yung porn ay yung pagkakaroon ng porn ay malaking may nagkaroon nga ng malaking pag yung mas madaling access sa porn ay mas nagkaroon ng malaking pagbabago sa lipunan natin. So, bali na normalize yung sex. So, ibig sabihin parang halos lahat ng tao ay madali nang mapag-usap kung pag sinabi. Ano pa ba? Yun nga, tapos yung mga nakakalungkot na pwedeng maging epekto yung unrealistic na expectation nga dun sa pagiging katawan ng kaya tawag dito. Kaya mas maganda nga na lalo't lalo na sa side ng mga bata ay sabi dito mas magkaroon ng tawag dito, mas magkaroon ng policy yung gobyerno tungkol din sex education, bali parang yung sex ay hindi sa porn matututunan ng mga kabataan. Hindi rin syempre mindlessly na mag-engage pwedeng magbunga dun sa unexpected pregnancy. Kaya ganun, no? At tawag ito. So, ganun, no? Mas kinakailangan. Okay. Kaya, ayun lang po yung aking report. So, ayun, dun sa mainstream. Sex trafficking. It refers to the exploitation of individuals through online platforms where the perpetrators use technology to facilitate the trafficking of victims for sexual purposes. All sides of the online sex debates agree that one absolute indefensible form of violence as implicated in pornography is the trafficking, and forcing a woman, even girls, boys to engage in sex act online or even offline. Digital sex trafficking ay isa sa hindi masolusyonang karahasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ito yung any force for woman, boys, or even girls to engage in sex act online or even offline. Alam naman natin na matagal nang nangyayari sa mundo yung sex trafficking bago pa magkaroon ng technology. Ngunit dahil sa new media, dahil nagkaroon ng new media, lalo pang tumindi, lalo pang lumawak ng sex trafficking sa nagdaang dekada. Karaniwan nangyayari ito sa pinakamahirap na bansa. Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, napakarami sex trafficking at paunti-unti sa mayamang bansa. Phones, GPS device, and email have facilitated communication among traffickers and allow them to better track their victims. It means, isa sa dahilan kami nabibiktima ng sex trafficking is yung pagpo-post at pag-update natin online, katulad na lang sa Facebook, Twitter, Instagram, at iba pang social media accounts. Dahil sa pag-update natin sa buhay natin, mas madali tayong nakikilala ng ibang tao. At also, dahil doon, mas nagiging target nila tayo. Illegal websites have digitized the promotion of trafficked women, boys, and girls. Once again, the anonymity that comes with using the net
plays a crucial role, allowing the trackers and their customers to conduct business online with little risk of being identified. Parang minsan kasi sobrang gipit ng tao, may nag-alok sa kanya ng ganitong bagay, parang igagrab niya na to dahil nga sa kakulangan ng pera. Igagrab niya na to without thinking at kung ano magiging possible outcome. That trafficking in images is a less dangerous, less overtly violent form of trafficking. But far too often, the publication of images is accompanied by or enabled by other physical exploitative action. While the exact portion of non-consensual pornographic filming is impossible to measure, it is very difficult to view pornography online and be sure one is not supporting trafficking. Whether the woman you are viewing online consented to her performance. Some groups are working to develop what some called ethical porn or fair trade porn, which eliminates racism and sexism and guarantees that all depicted sex acts are consensual. This includes a feminist porn movement that produces films that provide female actors equal pay with male actors and assure that all the film events are consensual and overall portray sex in exploitative ways. Also been used by government at all levels, from the United Nations to neighborhood watch groups to provide useful information on trafficking. But the most important work on the issue has been done by non-government organizations and social movement group. And NGO have found that the web to be a major resources for spreading the word about general trafficking dangers, for organizing anti-trafficking campaign and pushing for political policy changes, for exposing a specific traffic zone and traffickers, and for educating about available help for traffic women. Most important work on the issue has been done by non-governmental organizations and social movement group. NGOs has found that the web to be a major resource for spreading the word about general trafficking dangers, for organizing anti-trafficking campaign and pushing for political policy changes, for exposing a specific traffic zone and traffickers, and for educating about available help for trafficked women, girls, and boys. One of the strongest group fighting against online trafficking, the Take Back the Tech, concludes that there is no definite evidence that digital technologies have worsened the terrain of trafficking, but the expansion ng porn industry into online spaces has intensified demand. In turn, translate into greater amounts of trafficking. Trafficking remains an international tragedy of epic proportion that must be fought with all the resources online and offline that can be mastered. It is imperative to understand technologies as tools that can be wielded in many different ways, to resist both pro and anti-tech discourse that see their impact as automatic or techno-determined, and instead find ways to take back the tech, to use new media to fight for the values you will believe will be the better world.